Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Welcome po sa inyo dito po sa dambana ng Santo Padre Pio. At tayo ay manikluhod na ipagkaloob sa atin ng mga biyaya ng kabanalan, kagalingan ng ating katawan at pagkatao. Pagsisihan natin ang mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, na nabisya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon
nalapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. At ito naman nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay, gaya ng ating kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo na mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalang pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan." Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot sa lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihahayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay aabot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat.
sinusundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tiniguruan niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat, Father General, sa pagbasa ng Ebanghelyo. Father Oka, ang ating pong rektor ng Dambana, ng Father Pio, Father Paul, Father General, mga kasamang pari namin, may mga taga-Paranaque po, may Capuchin, etc., Adorno Fathers. Mga kapatid, ang Ebanghelyo tungkol sa paghihirang ni Jesus sa 12 alagad ay hindi lamang kwento ng pagtawag. Ito ay kwento ng pag-asa para sa mga taong pagod ng umasa o kaya para sa mga taong ang pakiramdam nila'y huli na ang lahat. At nagtatanong, may lugar pa kaya ako sa Diyos? Mga kapatid, ang paghirang sa 12 ay isang matinding paalala na ang Diyos ay hindi kumikilos ayon sa pamantayan ng mundo. Ang mundo ay pumipili ng malalakas, matatagumpay, walang bahid dungis ang record. Ngunit si Jesus, kabaliktaran ang pinili. Sa halip ang hinirang niyang mga apostol ay mga karaniwang tao, mga mangingisdang sanay mabigo, isang maniningil ng buwis na ikinahihiya kahit ng sarili niyang pamilya. Isang makabayang puno ng galit at sugat ng karahasan. Mga taong mas malaki ang takot kaysa tiwala. Mas madalas magduda kaysa manalig. Mga taong pinagmumultuhan ng kanilang mga kasalanan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tinawag pa rin sila ni Jesus. Ito ang unang mensahe ng Healing Mass na ating ipinagdiriwang ngayon. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi batay sa kung sino tayo sa mata ng mundo, kundi kung sino tayo sa Kanyang puso. Ang Diyos ay hindi pumipili ng mga karapat-dapat.
ginagawa niyang karapat-dapat ang kanyang mga pinipili. Mismong si Padre Pio po nagsabi niyan. Bago hinirang ni Jesus ang 12 ayon kay San Lucas, magdamag muna siyang nanalangin. Isipin niyo yon, mga kapatid. Dala niya sa panalangin ang mga pangalang alam niyang iiwan din siya. Itatanggi siya. Tatakbuhan siya sa oras ng pagbubuhat ng krus. Bitbit niya sa panalangin ang mga taong sasaktan siya ng lubos. Gayon may pinili pa rin niya sila. Ito ang diwa ng Healing Mass. Hindi po ito magic in demand. On demand. Ito ay pag-aasam sa physical at spiritual healing na bunga ng panalangin may luha, ng pagtitiwalang marunong maghintay sa Diyos na hindi napapagod magpatawad at magpagaling. Sabi ni Padre Pio muli, mas mahal ng Diyos ang kaluluwang maraming sugat, ngunit patuloy na bumabalik sa Kanya. At huwag nating kalimutan, mga kapatid, kasama sa 12 si Judas Iscariote. Alam ni Jesus ang mangyayari. Alam niya ang pagtataksil. Alam niya ang halik na puno ng pagbabalat kayo. Gayunman, hindi niya binawi ang kanyang pagtawag. Sagad ang lalim ng mensahe nito na ang Diyos ay hindi agad sumusuko sa atin kahit alam niya ang ating magiging pagbagsak. Marahil, may ilan sa atin dito ngayon na may pasang bigat ng kasalanan o mga sugat ng pagkabata, mga luha na kabiguan, o tahimik na tanong sa puso, may puwang pa kaya ako sa Diyos? Mga kapatid, sa Healing Mass na ito, malinaw ang sagot ng Diyos. Hindi ka tinatawag dahil perpekto ka. Tinatawag ka dahil mahalaga ka. Sabi nga ng Ebanghelyo ngayon, San Marcos chapter 3 verse 14, pinili niya ang 12 upang sila ay makasama niya. Bago niya sila sinugo, kasama muna niya sila. Bago niya sila binigyan ng gawain, presensya muna niya ang kanyang ibinigay. Bago niya sila binigyan ng kapangyarihan, pinagaling muna niya ang kanilang puso. Ito rin ang espiritu ni Padre Pio. Ang inspirasyon ng Healing Mass na ito. Para kay Padre Pio, ang tunay na pagaling ay nagsisimula sa pananatili sa presensya ng Diyos. Sa panalangin may luha, sa kumpisal na may tunay na pagsisisi, sa Eukaristiyang tinatanggap ng may pananabik, pananalig at pasasalamat. Hindi lang ang katawan ang ginagamot ng Diyos. Ginagamot niya ang ating pusong pagod ng umasa. Ang isip na puno ng takot at ang kaluluwang halos sumuko na. Malimit sabihin ni Padre Pio, huwag kang matakot. Mas nasasaktan ng Diyos kapag hindi ka bumabalik kaysa kapag ikaw ay nagkakasala. Opo, maraming beses pumalya ang mga alagad.
Tumakas sila sa oras ng kanyang paghihirap. Iniwan nila siyang mag-isa sa krus. Ngunit pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi galit ang ipinasalubong ni Kristo sa kanila, kundi kapayapaan, muling pagtawad, muling pagpapatawad, muling pagmamahal. Ito ang mensahe ng Healing Mass, na ang Diyos ay hindi natatapos sa ating mga pagkabigo at pagbagsak. Laging may one more chance. Laging may bagong simula. Laging may paggaling para sa pusong handang magbukas muli. At kapag tayo gumaling, tuturuan din niya tayong hindi lang para sa ating sarili ang biyayang iyon. Nagiging saksi tayo sa habag ng Diyos sa mundong sugatin din. Mga kapatid, ang buwan ng Healing Mass na ito, sa inspirasyon ni Padre Pio, petsa na kanyang kamatayan, pagsilang sa muling pagkabuhay, ay isang paanyaya. Hayaan nating haplusin ni Kristo ang ating mga sugat, hindi lamang ang mga sakit na may pangalan, kundi ang mga sugat at sakit na matagal na nating ikinubli sa katahimikan. Tulad ng mga alagad, tayo ay tinatawag. Tayo'y minamahal. At tayo ay maaaring gumaling kahit hindi pa tayo ganap na ganap, upang sa ating paggaling, tayo din ay maging instrumento ng kanyang awa. Santo Padre Pio, ipanalangin niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Buong taimtim tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga. Lakip ang kababaang loob. Ipahayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya. At sa bawat kahilingan atin pong isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo. At ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya.
na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Nag-aaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ngalan ng buhay dapat nating papurihan. Si Jesucristo sa may naghandog ng papuri pasasalamat. Jesucristo sa may naghandog ng papuri pasasalamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang itong ating mga alay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinapahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon, ating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoon.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui doniis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos.
Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave his life for the flock whom he loves. We adore you, we believe in you, O Lord. Console the sick and the dying. In hours of trials, grant us your Spirit. When sin oppresses us, when hatred closes our hearts. Ang atin pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Marami pong salamat sa inyong handog. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, O Lord.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsitpakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkaulihan, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, kabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyari pong pakiingatan natin ang ating mga personal na gamit. Hangad po natin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita dito po sa National Shrine. Nais din po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available po sa lahat ng atin pong mga tindahan. Ang langis na kasama po nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Nawa maging daan ang atin pong mga healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ayun pong araw na ito, January 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang atin pong mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay ngayon nga pong umaga sa ikasiyam at mamaya pa rin pong hapon sa ikalima. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay malugod po naming inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula po mamaya hanggang ikatlo ng hapon, patuloy po nating ipagkakaloob ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad po ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program at dental at eye check-up. Layunin po natin na magkaroon ng kalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid natin na mahihirap at mga kapuspalad. Sa mga lubos po na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan lamang agad sa atin pong sa ating opisina at gayon din sa atin pong registration area sa atin pong Divine Mercy Sanctuary. Ang tatanggap po ng ating feeding program at ang ating mga grocery bags para po sa buwang ito ay ang ating mga malnourished children na nasasakupan ng atin pong parokya. At kahulihan, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Confradia ni Santo Padre Pio. Ito po ay isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at pagdedebosyon sa atin pong Santo Patron. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa mga pagpapalista at gayon din po sa mga detalye tungkol po sa samahang ito. Pagkatapos po ng huling pagbabasbas, ay isusunod po natin kaagad ang atin pong healing liturgy na may paggagawad ng banal na langis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sabi po ng pagninilay ni Monsignor Ruben, iba ang pamantayan ng Diyos kaysa sa mundo. Hindi niya tinawag ang mga perpekto,
kundi ginagawa niyang karapat-dapat ang mga pinili niya. Sa ganyang diwa, kung kayo po ay nakakaramdam ng pagtawag, ng paglilingkod, nabanggit ni Father Paul kanina, yung mga nagnanais sumali sa confraternity ni Saint Padre Pio, yun po ay isang samahan dito sa shrine kung saan magdarasal at ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit. Huwag kayong mag-alala sa inyong kahinaan. Pagiging gagawin kayo ng Diyos na karapat-dapat sa gawaing ito. Magtiwala lang kayo sa Kanya at huwag matakot na tumugon sa Kanyang pagtawag. Ganon din po, atin pong inorganize at formal na inorganize ang lahat ng volunteers dito sa Pambansang Dambana. Meron po tayong volunteer management section. Bakit? Nung tingnan ko po ang data, simula nung pastoral visit ni Archbishop Garcera noong 2018 at nasundan po noong 2024, simula po sa 15 volunteers, naging 200, naging 400, at nito pong 2024 ay naging 822 ang total volunteers ng Padre Pio. At ngayong 2025, 952 na po ang volunteers ng Santo Padre Pio ng Pambansang Dambana. Ang pinakamataas po at ang pinakamadami ay ang altar servers na may bilang na 88. At ang sumunod po ay ang Confraternity HJM ni Santo Padre Pio na may bilang na 86. Dahil po dito, gusto nating bigyan ng formation and training, dagdag na formation ng training, ang lahat ng volunteers para mas higit na makilala si Santo Padre Pio. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi siya nagsasawang tumawag at magsugo ng mga tutulong sa Pambansang Dambana upang maipalaganap ang kanyang misyon at maging buhay ang kanyang awa sa pamamagitan natin. Sa diwa po ng pasalamat, tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating FB page. Sa mga nakaisa po sa pagbanal na pagdiriwang ngayong araw na ito, sa lahat po ng mga servers natin, at doon sa mga volunteers every 23rd of the month para po sa ating charity works. Sa atin pong alert, maraming salamat. Sa atin pong Diabetes Philippines Batangas chapter, sa mga volunteer doctors, sa St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, sa volunteer social workers po natin, sa Archdiocese of Lipa of Family and Life, headed by Mr. Dennis and Portia Orencia, sa Philippine Mental Health Association, sa atin pong mga dentist, kina Dr. Jimbo, Dr. Lea, Dr. Races, sa atin pong Optic Outlet Corporation, pangunguna ni Dr. Girly Luna, sa Confraternity ni Santo Padre Pio, sa NSPP Youth and Scholar ni Padre Pio, sa mga donors po natin ngayon, sa sponsors ng ating charity work, sa pamilya po ni Marie Fimayo, Jeffrey Cui, Conchita Tagle, Jenna Gaspar, Manuel and Shirley Hidalgo, Dr. Clemente Hector and Severino Bahar, Provincial Health Office ng Masbate, sa Simplicity Crafts and Friends County. Sa atin pong mga guest priest na naririto ngayon, marami pong salamat. At syempre sa nanguna ng ating pagdiriwang ngayong umagang ito at sa kanyang napakagandang pagninilay, ang Vicar General ng Archdiocese of Lipa at kasalukuyang Parish Priest ng Metropolitan Cathedral of San Sebastian, palakpakan po natin, Monsignor Ruben Di Maculangan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa pong magandang umaga.
Sa mga gusto pa rin pong maghandog ng bulaklak sa ating mahal na patron, available po ang mga rosas sa gilid ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat natin sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos na hiningi natin ng pamamagitan ni Santo Padre Pio. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.